The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. All right. Good morning. Good morning to all our listeners on air and online. Yes, good morning and welcome to episode 6. Ayan, of Grabe, episode 6 na tayo. Yes, Technopitch on Air, making waves for Filmec Technology. Of course, only here on Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganan para sa Bayan. We are your program hosts. I'm Jet Subaba. And I am Jonna Paulo. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we communicate technologies that matter to the farmers and fisher folk. Yes, partner. And again, you are tuning in to Technopitch on Air, making waves for Filmec Technologies. Yan. Kumusta? Kumusta, partner? Tapos na. Ay, kamusta? Tapos na. Ayan na naman tayo, partner. Ang bisa pa lang. Ang bisa pa lang, partner. Oo. Hindi ko to kaya. Okay. Oy, partner, nakakaya sa ating guest for today. Ayan. Huwag ka tayo tumawa. Okay. Siyempre, gusto natin kumustahin ang lahat ng mga tagapakinig natin. Ayan. Ay, Unang-una ang yung 2,000 nating tagapakinig. Yes. Ayan. And siyempre, our Director for Dr. Janicio G. Albindia. Again, congratulations sa Friday na ang awarding ng Gawad Saka. Ayan. Napaka-prestigious partner nun. Yes. At siyempre, kasama din dyan si Director Joel Dator. Yan, magandang umaga ng mga directors natin. And of course, the members of the Management Committee, the Executive Committee, at syempre, sino pa ang ating masisipag partner na guards on duty. Ayan. Guards on duty. At yung mga ano natin. Utility, syempre. Yes, masisipag na utility. At syempre, lahat ng mga taga-ACD, hello sa inyo. Ayan, medyo biased tayo. Lagi natin sila binabate. At yung mga staff natin na tumutulong sa atin, si Coco at si Fida. Behind the scenes to partner, pero syempre, sila ang dahilan. O taga-control ng mga tawa natin ngayon. Anyway, maraming salamat. Bakit ba natin to ginagawa, partner? Of course, ginagawa natin to partner, yung program natin to communicate our Filmec technologies not just to the adopters but the would-be adopters. Baka makita nila na angkop ito sa kanilang mga operations, sa kanilang mga ginagawa na related sa farming, so maganda na malaman nila ito. Yes, partner, and through this program, malalaman nila lahat ng information patungkol sa technologies. Kaya we are also opening our hotline number. Ano ba yan, partner? Yan. Take down notes. Ayan, mag-take down notes. Kaya tanggalan natin kaban ng ating guest. Ganito lang kami ka-chill, sir. Yes. Okay. Hotline number, siyempre. Yan, 0962-119-7445. At syempre, kung meron tayong mga questions sa ating listeners on radio, pwede pong mag-text and mag-comment down below sa ating mga viewers online. Yes. Natatawa pa rin ako. Grabe. Oo nga. Siguro hingi tayong tubig sa kanila. Guys, baka may tubig kayo dyan. Okay, so are you guys ready for our feature technology for today? Pero syempre, may papalabas tayo, partner. Yes. Meron ba tayong papalabas? Ayan, photos. Meron tayo. Okay. Sige. Bago nating ipakilala ang ating kung ready kayo sa ating feature Technopitch. technology, eto yun. Tara! Yan. Okay, yan ang 12-row onion mechanical seeder. Pakita natin kung ano itsura nito.
Oh, yan lang daw yun. Ayan, yan ang 12 row. Yes, ayan may description. Cedar. Sa mga magsisibuyas, syempre dito sa Nueva Ecija, sikat yan, lalo na sa Bungabon at sa iba pang parte ng bansa na nagsisibuyas. So I hope na you are tuning in to Radyo Agri 90.1 FM sa radyo at sa ating live stream. Syempre, same pa din po yung pangalan nito, Radyo Agri 90.1 FM. So yan po ang ating topic for today. Ngayon, gusto nating malaman sino naman yung ating guest. Yes. Ayan, meron na silang pinakilala na natin, partner, yung glimpse ng ating technology na i-feature ngayon. Kaya ngayon naman, sino ang ating techno-feature naman? Yan. Ayan, syempre time check, 11 minutes past 11. Ayan. 11:11. 11:11. Ayan, handa na ba kayo guys? Karadyo Agri? Ayan. Yes. He is a distinguished researcher from specializing in post-harvest and mechanization technologies. He is the mind, ayan partner ha, he is the mind behind the development of 12-row mechanical onion seeder and the refinement of its 10-row model, innovations that have greatly improved planting efficiency and productivity in major onion producing provinces. Amazing. He also pioneered the adaptation of these technologies for other vegetables and introduced practical solutions such as low plastic tunnels for off-season production and alternative storage systems for onions. His work has not only benefited farmers on the ground, but has also guided national agricultural policies. Ayan, with his dedication to advancing agricultural mechanization and uplifting smallholder livelihoods, we are honored, partner, syempre, to have him with us today. Yes, mga Karadyo Agri, let us welcome our dedicated, hardworking, and recently conferred Scientist 1 by the Scientific Career System, Yes. none other than Engineer Edgar Flores. Yes, paano naman natin yan? Okay, Sir Egay, welcome po. Scientist Egay. Scientist, partner. Welcome po. It is our honor na kayo po ay mapaunlakan ninyo dito sa Techno Peach on Air. Ayan, pwede po kayong bumati, sir. Baka meron kayong gustong batiin. Yan, good morning po. Isang mapagpalang umaga at masayang umaga po sa bawat isa sa atin. At salamat Sir Jet at Ma'am Jonah sa pagpapaunlak na makapagsalita po dito sa Radyo Agri. So, nawa po ay maibahagi ko yung ng maayos, yung technology na atin pong ipaparating sa ating mga magsasaka ng sibuyas. So, pwede pong bumati. Ayan, siyempre, sir. Opo. So, binabati ko po yung aming Division Chief. Siyempre po, si Doc Rodel Idago. Ayan, si Sir Rodel. Ang aking mga kasamahan si Perd, si Doc Cecil, si Doc Ernais, si Ma'am Ami, si Daisy, si Karen, at saka si Dayan. At saka po yung aking mga contracted na nasa Albay po ngayon na nagkakandak ng mga inventory ng mga machineries. Ayun, napakalayo. Pwede lang mapanood yung replay kung di sila, yes, kung sakaling sa ating nag-inventory Facebook sila ngayon. page. Ayan, sige po. Yung pong pamilya niyo, sir, baka Salamat po mamaya. Salamat sa pagpapaalala. Binabati ko po ang aking magandang may bahay. Ayun. Si Gina Flores po. At ang aking anak na nasa Baguio ngayon, nag-aaral sa SLU. Nice. Good morning at magandang umaga sa inyong dalawa. Ayun, talaga naman, mahal na mahal. Walang nakalimutan, sir, ha? Wala nang nakalimutan. Wala naman. Okay, clear na. Makakalimutan na ni sir yung papizza niya sa atin. Ay, hindi pala. Pabira lang. Of course, ayan, diretso na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic po natin sa mga Karadyo Agri natin, nakaka-tune in pa lang ay ang 12-row and 10-row mechanical onion seeder. Ito po ay na-develop ng ating recently conferred Scientist 1, si Engineer ating Agay. guest ngayon. Ayan. Flores. Okay, sir, maaari po ba kayong magbigay ng kaunting background tungkol sa ginagawa ninyo? Kasi marahil mayroong mga students din tayo nakikinig na ano ba yung paano ba yung ginagawa ng isang scientist? Especially sa inyo bilang career scientist. Okay, ano po ba yung mga ginagawa niyo? Konting background lang sa trabaho po ninyo dito sa PhilMech? Okay, syempre po, dito sa PhilMech as Science Research Specialist under the Socio-Economics and Policy Research Division. So, kami po yung nagkakandak ng socio-economic aspect po ng mga post-harvest technologies,
agricultural mechanization. And then, ginagawa rin namin yung mga state-of-the-art o benchmark studies ng mga agricultural machineries, mga post-harvest technologies. At dito tinitingnan namin yung mga critical issues kung saan magkaroon ng essential intervention. Kaya sa aming division, nagkakandak din po kami ng mga post-harvest handling system analysis. So, dito ina-assist namin kung saan yung operation ang pinakamaraming losses, and then ginagawan po namin ng paraan para mag-intervene dito para ma-improve yung sistema at ma-reduce yung losses. Okay. So, Nice. 'di ba pag na-reduce yung losses, ang kaakibat nito ay food security. Ayan, Yes. oo. Tama. Parang dugtong-dugtong ang And then activity. bukod sa mga project na yan, ay nagkakandak din kami ng pilot testing Yes. ng mga newly developed technologies. Yung mga bagong na-generate ng ating mga researcher dito like AMD sa Biped. So usually minsan pinapasa nila sa amin para prior to commercialization, ina-assist muna namin yung kanilang technical, financial, social, and environmental performance ng technology. So, yun po. And then, syempre po, pagka natapos na po yung terminal report, syempre po, gumagawa po kami ng paper para sa journal, ipapublish po natin ito para marami pong makakuha ng mga information. Baka ma-adapt din nila, at then yung mga methodology na ginamit natin ay pwede nila din magamit. So, nagpapasalamat din pala ako sa Applied Communication Division sa kanilang journal. Ano po? Sana po ito ay magtuloy-tuloy at maging international peer-reviewed na siya. Ayan. Yes sir. We're working on it. Tama po. Para makatulong din sa inyo. Sir. Yeah, thank you very much. Napakaganda ng trabaho nila, sir. No? Kumbaga, hinahanap nila sa buong sistema, sa buong value chain, kung alin yung problema. Problema, kulang, mga at gap. ano yung paano i-address, partner? Kaya makikita mo na ang Filmec hindi basta-basta sa kanilang mga research. Hindi lang basta nag-pop up dyan, partner. Yes. So it comes from the ground talaga. Tinitignan kung ano sa sistema, sa chain, ang talagang may kulang o ano ba yung mga losses man. Ayan. And then, ang maganda pa dyan, partner, nabanggit na rin niya kanina, na may realize mo din na parang yung mga technologies pala natin ay ini-ensure talaga bago umabot sa end user na ipa-pilot test talaga po. Pilot test para maging viable sa lahat ng conditions. That's nice. Lahat ng testing. Series of testings, eka nga. Yes. Sige, dako naman tayo ngayon sa main natin na topic. Ayan, sir. Maaari niyo po ba, sir, ipakilala na ang ating technology na pag-uusapan? Ano po ba itong onion seeder, mechanical onion seeders na ito? So, ito pong mechanical onion seeder ay actually po ay bunga po ito ng pag-KKII, pag-survey, actual observation sa field. So, nakita natin doon na may mga kakulangan sa sistema ng pagtatanim. So, ang onion mechanical seeder ay ginawa po, dinesign ng Filmec para po mapabilis yung pagtatanim sa sibuyas. At hindi lang yon, layunin din ng onion seeder na ito na sana mag-increase yung yield, bumaba yung cost ng production nila, at makikita natin na sa pamamagitan ng onion seeder na ito maging tama po yung paggamit o dami ng buto na itatanim para po ma-maximize yung lupa na tinatamnan natin. Kasi pag marami kang itinanim, kasi lalo na sa bulb onion, syempre po mag-translate ito sa dami rin ng ani. So, ito po yung mechanical onion seeder. Actually, mayroon pong dalawang uri ng mechanical seeder dito sa Filmec. Una po, ito yung 10-row onion mechanical seeder. Pangalawa po, yung 12-row onion mechanical seeder. So, Dalawa po yung nice. So nagsimula sa 10 tas naging 12 sir. So nakita natin na para ma-maximize yung area, tapos dumami yung matanim natin,
At that syempre, will equate to, you know, sa loss din, may Ah, kinalaman din sa... more than yield. Siyempre, income na rin. Yes, So, income. partner. Nice. Ano po ba yung prevailing na practice na bago niyo po, sabi niyo kanina, from key informant interviews, mga FGDs na ginawa ninyo, ano po yung nakita niyo na prevailing na practice before po natin nailabas itong si... Actually, maraming mga practices na ginagawa po ang farmer sa pagtatanim. Mayroon tayong tinatawag na broadcasting method. Ito yung manual na isinasabog. Oo, yung mga buto. And then, pangalawa, meron tayo yung transplanting method. Nagpupunla muna sila. Okay. Gumagawa sila ng maliit Parang na sa plot. palay din, partner. Parang palay. Oo. Gumagawa sila ng plot. And then, tinatransplant din nila ito Mano-mano. sa isang area. Ayun. And then, meron din tayo yung nabutan kasi na namin yung manually locally fabricated dito sa Nueva Ecija. Ito yung Toro Cedar. So, isa yon. So, iyon yung mga existing na practices ngayon sa Kaya pagtatanim nakita ng niyo, sir, sibuyas. na panahon na para magkaroon ng Kaya mas sila efficient. nakapag-develop. Oo. Ayun. Yun pala yung reason. Meron naman palang existing. So, in-improve talaga Yes, nila. oo. Okay, sige. Paano po ito nag-work, sir? Yes, sir. Ito po ba ay hinihila? Ito po ay kinakabit? Paano po ba ito gumagana? Bago ko pala banggitin yung paano ito ginagamit, yung pinaka-main reason po kung bakit na-develop po natin Ayun, oo, Yes, partner. itong Filmec mechanical onion seeder natin ay una, nakita natin doon sa survey na mataas yung labor requirement at cost ng transplanting. So, yun po yung isa. Kasi umaabot po ng 40 to 45 katao ang nagtatransplant ng sibuyas Sa isang ektarya. Ay, ang dami, So, partner. marami. Talagang mauubos yung Laborious pera ng talaga, mga oo. farmers. Pangalawa, yung time na walang makuhang manggagawa. So, yung shortage of labor during peak planting naman. Nag-aagawan, sir. So, ito yung time na isang operator lang kasi ang kailangan dito, isang tao lang. Pwede nang magtanim. So, yon. Then, pangalawa, nakita namin yung existing na practice nila noon, di ba, yung manual broadcasting. Napakarami nilang gumamit ng Hindi equal, kumbaga. marami talaga. Yung kinokonsume na Oo, kung i-consume na lata, umaabot ito ng 25 to 28 cans per hectare. So, Madami sobrang na dami. yun, oo. And then, yung pang-apat, ito nga yung low planting density naman, kung ginamit nila yung locally manually available na Toro Cedar. Oo, so, mayroong nakita namin doon na 40 to 50% yung area natatamnan sana ay hindi natatamnan. So, sayang. so yun yung mga basis namin kung bakit namin dinevelop. Actually, hindi lang po ako yung nag-develop po ng onion seeder. Nandyan po sila. Oo. Si Perd po, nandyan po sila Doc Rodel, Idago, si si Engineer Miranda, dati. Si Sir Dong, ayan. Dong. Tapos si Ma'am Babes. Dati yung aming Dr. Renita. Oo, Dr. Renita de la Cruz. At syempre, marami tayong nakasamang si Ate Cecil. Yon sa mga pilot testing, mga ganon. So, marami kasing pinagdaanan na series na studies itong bago natin nailabas. Oo. So, yan po. Ngayon po, ano yung tanong nyo kanina, Sir Jet? Paano nag-work? Kasi pwede na rin siguro, sir, i-compare nyo na dun sa nabanggit nyo na nakita nyo yung problema sa ground. So, paano ito nag-work? Nabanggit ko kanina, mayroong dalawang tayong mechanical seeder dito sa Filmec. Yun yung 10 row. Una, ito nga yung 10 row at saka yung 12 row. So, yung 10 row po ay pag ginamit po ito, ine-attach po ito sa available nating hand tractors. Available naman yan. So, ito ay implement, ina-attach siya. Tapos, yung bilis ng kanyang pagtanim ay nasa 3 to 3.5 kilometers per hour. So, yun po yung normal na
takbo Ikot ng takbo. ng traktor. So, ito ay kaya ding i-operate ng isa lang. Nabanggit ko kanina, isa lang. And then, itong seeder na ito ay mayroong capacity na 0.38 hectare per hour o sa isang hektarya, kaya niya itong tapusin sa loob ng 3 oras. Diba, Wow. partner? Ang 3 bilis. oras. Oo. Okay. So, 3 yun. oras lang. Hindi po ito kasama yung, kasi pag ginamit natin yung 10 row onion seeder, mayroon pang ginagawang paggawa ng plat. So, separate po Ay, yun. opo. Separate po yun. Ngayon naman, yung 12 row onion seeder naman, ito naman yung technology na kaya niyang gumawa ng plat and at the same time, nagtatanim na rin siya. May innovation. So, in-improve lang natin. Pero, ina-attach po natin ito sa 3 hits point ng 4-wheel tractor. Mas malaki. Para Mas malaki. kaya niyang itaas, ibaba. So, mas malaki na siya. Kaya na niyang gumawa ng plat. Saka nagtatanim na rin siya in single operation. Yun. So, ito namang 12 row onion seeder, syempre, in one pass, syempre, makapagtatanim siya ng 12 linya kaagad ng sibuyas sa isang pasada. Yung 10 row naman, 10 linya naman. So, nadagdagan lang ng 2. Actually, itong 12 row po ay ni-request po ito ng mga farmers, no? During yung dinidemo natin yung 10 row sa Pangasinan at sa Tarlac, mas gusto nila na bakit mas maganda siguro kung mas masinsin. Kasi sanay sila sa broadcasting eh. Magkakalapit, sir, kumbaga. Para maano natin yung gusto ng mga farmers. So, Para ma-address. nagde-develop tayo ngayon. At saka sa Tarlac kasi, sa Pangasinan, marami silang mga traktora. So, gusto namin sana mai-attach ito sa traktora dahil ito yung karaniwan naming ginagamit. na pang land prep. So, Kaya bakit nag-iba po? na tractor. Kaya baka pwede nating i-attach. So, yun, yung Filmic po, pinakinggan naman yung mga nais ng mga farmers natin. Diba? Kasi Oo. farmers talaga yung talagang ano natin eh. Doon talaga ang... Kaya itong 12 row ay na-develop siya. Doon galing ang Oo, konsepto doon ng galing. 12 Konsepto rows. naman. So, madali lang gamitin po yung ating mga mechanical seeder. Kahit isang operator Isang operator nga lang, sir, ano? Kaya niyang kaya Compared niyang dun sa magtanim. ilan, sir? Kanina? 40 ba? So, compared 40 to sa 45. transplanting method, 40 to 45. Sa broadcasting. Sa broadcasting naman ay actually marami din sila eh. Marami din. So, siguro mga 5. Pero sa yung dito sa Nueva Ecija, 3 naman yung nag-ooperate. May doon sa manual na seeder nila, Toro seeder. Kasi hinihila ito ng 2 tao, tapos may nag-guide sa likod. So, bali 3. Ayun. So, nabawasan yung ano, no? At least nabawasan yung labor. Oo. Oo. That's nice. Kasi nga, additional labor, syempre, additional Cost din, expense. partner. Cost Oo. din. So, Ayan. Bali, sir, sino-sino naman ang target na beneficiary ng technology na ito, sir? So, nabanggit na kanina, yung mga target beneficiaries po natin, syempre, dapat sana lahat ng mga farmers na magsisibuyas na willing gumamit nito. Yan, willing. Willing. Take note. Kasi may mga iba't iba namang method kung paano magtanim. So lahat po ng mga farmers na gustong i-adapt po itong technology ng Filmic ay maaari pong gumamit. At sila po yung mga in-user po natin. Sir, anong klaseng mga sibuyas nga ito? Di ba meron yung mga shallot? Iba't ibang variety, kumbaga. Anong variety po ba ito? Ito yung bulb onion. Mga Bulb onion. Yung tinatawag nilang 1 ball. Okay. Kasi yung shallot ay multiplier yun eh. So, pag tinanim mo yun, magsanga-sanga Sanga-sanga. siya. Ito yung tinatawag nilang lasuna. Ayun. Maliliit, sir. Ano? Maliliit siya. Usually, ito ay tinatanim doon sa Ilocos region. So, yun. Sa mga doon siya sa mga bulb. Bulb. Yung single lang, kumbaga. Nice.
Alright. Ano po sir ang nakikita ninyo, although ngayon pa lang sa discussion na natin, nakikita na natin yung mga benepisyo. Tsaka impact nito. Impact. Pero sir, bilang kayo, bilang developer, ano yung nung ginagawa niyo po ito, nung nagkakaroon kayo ng mga pilot testing at nakikinig sa mga farmers, ano yung nakikita ninyo na potential na impact ng inyo pong nilikha na 10 row and 12 row? Oo. So, doon pa lang sa initial na observation namin, saka based sa result ng aming KII, saka field survey, so, nakita natin na yung mga existing ay may mga kakulangan. Yung existing planting method natin ay may mga kakulangan. So, ito yung kaya dinevelop natin itong Filmic Onion Seeder para po mapunan, ma-address yung mga kakulangan doon sa existing method natin. So, ang ini-aim namin, syempre po, para mapabilis din yung kanilang pagtatanim, no? So, pangalawa, para ma-reduce din yung kanilang cost ng planting, tapos tumaas yung kanilang income. Kita. Oo. Pangatlo, kung ma-maximize yung pagtatanim natin sa ating lupa, di syempre maita-translate ito ng mas maraming ani. So, ganun ba? Compare naman ito sa Toro Onion Seeder. So, yun yung mga nakikita na impact. Yes. Saka syempre, dumarating na yung time na halos lahat tumatanda na yung mga magsasaka. Younger generation, halos ayaw nilang gusto magtanim. na nila sir yung shortcut, kumbaga. Shortcut. Ito dapat ma-mechanize na rin natin yung, tama, ayan. Yung mga gawain sa bukid. So, actually, habang nagtatanim sila, dahil tractor naman ito, so may shed yun. Hindi mahirapan. So, pwede sila makapagtanim. Sa mga nakikinig nating mga younger na farmers o younger generation natin, so ganito na po magtanim ng sibuyas ngayon. Ganito na po yung pinintroduce ng Filmic. So, hindi na po siya parang sa palay na maghapon na kayo na mahirap, no? At mababa ang kita. So, sa pamagitan po ng mga precise na mga technologies, gaya ng Onion Mechanical Seeder. So, isa po ito sa mga sagot. Hindi lang para sa mga magsasaka ngayon, kundi para na rin sa next generation. So, ma-entice ba sila? Pwede ka kaya makinig ng music habang nagtatractor at nagtatanim. Di ba, sir? Pwede. So, di yung ating interest ay nakakombine natin sa mga kabataan. Yes, sa farm natin. Okay, ayan, so partner, meron tayong may nag-text sa ating hotline. Kailan daw to ito sir, available? Or available na po ba ito? Actually, available na ito yung dalawang yung 10 row at saka 12 row seeder since 2019 pa. Ayun. Kaya lang, naantala yung commercialization stage po dahil pumasok yung pandemic. So, yun. So, ngayon po ay yung TMTD po yung nag-a-accredit ng mga manufacturers. Mayroon silang dalawa na nag-a-apply. So, ito po yung taga Laguna at taga Isabela po. Okay. Pero mayroon tayong existing na gumagawa. Ito naman po yung nasa Valenzuela. Mga accredited manufacturer natin, partner. So, ganun ang ginagawa ng Filmic. Hindi tayo ang nagpo-produce, hindi rin tayo nagbebenta. Yes. We accredit manufacturers. Para mas malawak din, syempre, ang makikita po. At syempre, para ma-promote natin ang mga local manufacturers natin. Yes. Ayan, meron tayong isang commenter. Ayan ang ating radio manager. Ayan, si Balet. Hello. Hello, watching from DA Central Office. Ayan, nakita niya yung pagtatawanan natin kanina. Oo nga. Ng radio manager natin. Second day ng anniversary expo. Yes, of course. Happy 127th. Tama ba? 127th anniversary sa Department of Agriculture. Yan. Kaya kasangga at kasama ng mga mangingisda at mga magsasaka. Yes. Yan. Sa tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Yan ang parang pinaka-theme nila ngayon, sa anniversary this year. So, yan. Okay, so yan ay available na sa mga tagapakinig natin, interesado, kung saan. Actually, meron na tayong mga adapters nito sa Pangasinan. Meron din po sa Nueva Ecija, Tarlac. Yan, no. Actually, nung bata-bata pa ako, partner. Nakapanayan ko yan, si Sarah Alvarez. May mga beneficiary na talaga. Kiko Francisco Alvarez.
Sa ano yan Saan sila? Sa nga ba sir, sa Pangasinan yun, sa Bayambang. Ayun. So talagang sa kanya pa, sabi niya hindi ko kayo lolokohin nung interview ko namin nun sa kanya. Talagang sabi niya involved ako dito sa ginagawa nila. So ganun yung Filmic, no? We involve yung sino yung user. Hindi siya top down yung approach, kundi bottom up, no? We hear, we listen. And then na pinatunayan niya talaga sa amin na mas mataas yung kinita niya. Compare. Oo, kasi ano sila parang scientist ang mga farmers Diba? No, parang ganun kila sir, scientist din. Nagko-compare sila kasi before they decide. So ganun ka-wise yung mga farmers natin ngayon. And if you are an onion farmer and you find it interesting, please message us, mag-comment lang po kayo dito sa atin pong, ayan, nakikita nyo sa inyong screen, sa mga nasa radyo, pinapakita natin sa screen natin ngayon. Ayan, i-describe natin sa kanila ang itsura yan ang itsura, di ba? Mechanical onion seeder. Ito po ay may 12 na parang lalagyan na kung saan yan po ay meron pong labasan ng buto. Yan, okay, sa isang pasada po ay may 12 na agad, isang andar pa lang po yun. Okay, meron siyang panggawa ng kanal sa gitna, tama? Okay, may pambutas na agad, no? Oo, at nabubutas na rin po at natatakpan na rin po, no? Kada hulog ng butil ay natatakpan na rin po ng lupa. Kaya may iwasan natin na kainin ng ibon kung kumakain man sila ng ganyan, no? Pero usually sa pala yun. O mga daga. Na mga, or mga peste. Ayan. So nakikita po natin yan sa screen ngayon. Ito po ay ina-attach daw, ayon kay sir, ito po ang 12 row, no? 12 row ito. Sa mga Tractor. Four-wheel tractor. Para kung ito ay nagta-travel, pwedeng iangat. At pagka nasa production na, pwede na siyang ibaba. Kumbaga nagpa-flat na din, partner, sabi ng ating. Sir, ilan pala ang nito? Gaano kadaming, kumpara dun sa, sabi nyo kanina, madami ang, tawag dito, madami po ang, required. Yung, lata. Yan, cans. Cans, okay. Ilan naman po pag dito sa... Oo nga, hindi ko nabanggit kanina. Yung sa 10 row po natin, 11 cans per hectare. Tapos ito naman, dahil mas marami yung number of rows. So, ito po ay nasa 13 to 17 cans. Kumpara naman doon sa 25 to 28. Masyadong... Diba? Ang laki ng diferensya. Isa rin yan sa mga na-interview ko doon kay Sir Kiko Alvarez na sinasabi nga niya na nakatipid siya. Pagdating doon sa lata, mahal na daw kasi ng mga sibuyas. Okay, so... Diba? Imagine yung na-cut partner na labor. Yes, oo, tama. At saka syempre gastos. At gastos. Oo, syempre additional na input yun no? Bibili ka ng buto. So, yan. Ayan, sana mainggan nyo yung mga tagapakinig natin. Hanapin nyo lang po ang Filmic at makikipag-coordinate kayo dito sa amin. Pwedeng mag-letter. Ano bang mga proseso, partner? Sumulat lang po kayo sa ating Director 4, Dr. Janicio G. Alvindia, at ipadala nyo po dito sa amin kung kayo po ay interesado na matry. No? Pwede ba yun, sir? Matry nila, makita nila, ma-demo. Yes po, pwede. Ayun, pwede. Mga demonstration po, may demo po sa inyong lugar upang dumami, mahikayat natin na gumamit nito. Ito na po talaga ang ating future. Ito na, simulan na natin ang future. Ngayon na talagang simulan ng future natin. So, para ma-introduce natin hindi lang para sa inyo, kundi para sa next generation. Sir, meron ba kayong mensahe? Yan, sa ating mga tagapakinig. Lalo na, baka meron tayong mga potential na mga adapter nitong technology natin na ito. Baka may mensahe kayong gusto sir, ang masasabi ibigay sa kanila. Ayan. Okay, para po sa ating mga nakikinig at nanonood po na mga farmers, magsisibuyas, at lahat po ng mga interesado na po pwedeng gumamit po ng ating mechanical onion seeder, ay nandito lang naman po kami. Nandito may assurance si sir. Ang taga TMTD kasi sila yung sa mga naman, ng techno-demo. So, naipasa po na sa kanila. So, po pwede po. So, subukan po ninyo itong ating Filmic Onion Mechanical Seeder. At gaya ng nasabi namin, ito ay mapapabilis yung pagtatanim, marireduce yung cost ng pagtatanim, at sagot po ito sa kakulangan ng tao sa pagtatanim ng sibuyas. So sana po tangkilikin po ninyo itong ating Filmic Onion Mechanical Seeder. Yun. Well said, no, sir? Parang talaga. Parang may assurance si sir andito lang. Yes. At syempre, pinakita natin highlight din ni sir ang mga
benepisyo po nito. Kaya kung ikaw ay nakikinig, isa kang onion farmer o anak ka ng onion farmer at nakita mo si nanay at willing si tatay ka, na manual pa din, so ito na po yung sagot. Sana may share niyo yung video na ito sa ating mga onion farmers dyan, lalo na dito sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Pangasinan, at iba't iba pang lugar dito sa bansa. Na sa gayon, mas mapataas natin yung productivity ng ating mga magsasaka, maximize ang land use, at syempre, tumaas ang kita. Ang ani at kita nila. Yan naman ang end goal ng lahat ng ginagawa natin dito. Kaya naman ang ating scientist ay talaga namang deserving maging scientist. Oo, partner. Talaga naman. Makita mo na nagagamit talaga sa ground at merong potential ito. At nakikita ang impact agad. Yes. Okay. So ano ba mga takeaway mo ngayon, partner? Etong ating technology, napapadali gaya ng ating sinabi ng ating Techno-Picture, napapadali, mas precise, nadadagdagan ang kita at nababawasan ang gastusin sa bukid. Yun naman ang, kaya ng sabi mo kanina, pinaka-core ng Filmex, sa ginagawa ng Filmex. Maliban doon sa mga main na benefit na yun, socially speaking, pwede itong magamit. I think pwede rin siyang gender-friendly, sir, no? Kasi ang mga tractor ngayon, pwede na rin mabilis. Madali na lang din i-operate. Ng mga, kahit mga babae pa po ito. O, syempre, yung mga mga kabataan. The interest of the youth. So, ganito na siya. Ayaw nyo na maputik, ayaw nyo na mainit. Well, we have this mechanical onion seeder. I-attach mo lang ito sa iyong tractor and let the game begin. Yes. It's really a game changer. Yun na talaga favorite natin. Game changer pagdating sa onion production naman ito. Ang grabe, ang dami na nating na-share. Oo, partner. At I hope na nasusundan tayo ng mga listeners natin sa mga nasa radyo at syempre ating mga viewers dito sa live. Nawa ay nagiging eye-opener sa ating mga viewers and listeners. Yan, ipagkalat nyo. Kung meron kayong isi-chismis, ito na po ito yun. Na. Totoo po itong chismis at maganda hindi po siya ito. chismis, partner. Totoo siya, hindi siya chismis. At para mas marami po ang tumangkilik. Dahil sa dulo naman po, at the end of the day, gusto lang natin na umunlad ang ating mga magsasakang Pilipino. Kailangan maging competitive tayo. Pagdating maging sa onion production. Ito na po ang sagot ng Filmex. Yan. So, naging napaka-productive, maikli, pero productive po. At malaman. Yes. Gusto natin pasalamatan muli ang ating pong guest for today, Sir Egay. Scientist 1. Yes, Scientist 1 yan. Alam namin, busy ka, but thank you sa pagpapa-unlock mo hindi lang sa amin, kundi sa ating mga tagapakinig, tagapagsubaybay ng Techno-Pitch on Air. At sana hindi pa itong uli sa mga susunod nyo pa pong mga magagawa pa po ng mga technologies. Feel free to share it with us and with the world. Kasi online na to with the world. Yes. Meron ka pang gustong sabihin, partner? Ayan, partner. Yan, naging malaman itong ating pag-uusap. What a way to end. Okay, syempre, kami pa rin po ang inyong host. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Jet Subaba. And I am Jonah Paulo. Kayo muli ay nakikinig sa Techno-Pitch on Air. Making waves for film. Abangan nyo kami next week. Yes. Yan. Para sa panibago na naman nating technology at bisita natin for abangan nyo yan. Next week. So, yun lang po. Maraming salamat at mag-iingat po tayo. Yes. Bye-bye. See you again.